1 year and 10 months na pag-stay ko rito. Ano na, 1 year and 10 months na pag-stay ko rito sa Canada. Permanent resident na ako, no? Yun. Ito na naman tayo. Grabe, isang linggo yata ako hindi nag-upload, no? Hindi na, pasensya na, hindi ako masyado makapag-upload ngayon. Busy, panay ang overtime kasi alam nyo naman, kailangan natin mag-ipon. But kukunin na natin ang aking pamilya. Kasi PR na ako, no? Woo! Permanent resident na ako. No, after 1 year and 10 months na pag-stay ko rito. Kasi late na pinagkakalat na permanent resident na ako at may inayos na ako. Ano na, 1 year and 10 months na pag-stay ko rito sa Canada. Permanent resident na ako. Ano naman kung permanent resident na, no? Si Yorme nga nung na-PR, sabi niya, ano naman, permanent resident na ako. Hindi siya excited. Ewan ko, basta yung pagka-permanent resident ka na kasi syempre medyo ano ka na maganda na yung status mo rito sa Canada. Hindi ka na basta-basta mapapauwi, ganyan. Yari kasi iba pa rin pag kayo naka close work permit ka lang dito. Kunyari natanggal ka dito sa trabaho ko sa Maple Leaf. Ngayon konekta lang yung work permit mo sa trabaho mo. Close work permit. Kunyari hindi ako na-renew dito. Kung kunyari hindi pa ako PR ngayon, magre-renew ako itong March ng work permit. Pagka hindi ako ni-renew nito ni Maple Leaf, ang mga pwede ko lang applyan yung mga ganyang planta. Yung sa mga meat cutting ganyan. Kunyari sa Highlife mag-a-apply ako ganun. Hindi ako pwedeng mag-apply ng ng kung saan trabaho lang. Iba kasi meron yung mga mga open work permit. Kahit saan mag-apply yan, okay lang. Sa mga McDo, basta may trabaho ka, okay lang. Dito pagka close work permit ka, yung katulad namin, mahirap maghanap ng trabaho. Pero ngayon, permanent resident na tayo. Hindi na tayo matatakot sa ganyan. Hindi na rin ako magre-renew ng work permit ko kasi another bayad yun. Kunyari napaso na kasi 2 years lang yung kontrata ni Maple Leaf, tapos nakadikit dun yung work permit ko. Ngayon pagka napaso na yung work permit na yun, magre-renew ako ng kontrata kay Maple Leaf, tapos kukuha rin sa kanila rin kami magpapasa ng mga dokumento para mag-apply ng renewal ng work permit. Ang nangyayari daw dun, parang extension na lang ang ginagawa ni Maple Leaf sa pag-apply ng work permit. Hindi na yung another 2 years yung ibibigay kasi alam ni Maple Leaf na magpe-permanent resident na kayo. So extension na lang yung ina-apply nila. Tapos may bayad daw yun na para mga $200 yata. Pero si Maple Leaf nang mag-aasikaso doon, magbabayad. Kaya walang problema sa amin dito pagka napasok yung work permit mo sa yung kontrata mo. Kasi ang mag-aasikaso niyan si Maple Leaf na lang din mismo. Tapos ang kagandahan pa nito, mabilis kaming ma-permanent resident dito sa Maple Leaf sa Manitoba. Bukod sa mabilis mag-permanent resident ang Manitoba province, kasi isipin nyo, pag-stay ko dito ng 1 year and 10 months na permanent resident na ako. Simula yun sa LMIA lang ako, tapos work permit lang, apply ng MPNP, kasi bago ka mag-apply ng PR dito, mag-apply ka ng provincial nominee. Yung provincial nominee na yan, dapat pag naka 6 months ka na, saka mo lang i-apply yung provincial nominee mo. Ngayon yung provincial nominee kasi requirements yan para makapag-apply ka ng permanent residency. Tapos yun, di ba, unang namin dito, unang step yun yung MPNP 6 months. Pag 6 months nun, papasa ka na ng EOI. Tapos pagpapasa ng EOI, saka ka na magpapasa ng permanent residency. Ang tinakbo lang nun nung lahat ng proseso na yun, 1 year and 10 months. Isipin nyo, walang 2 taon para maging permanent resident ka dito sa Canada. Actually mas mabilis pa nga sana yung yung aking permanent residency kung hindi ako
sa tanga-tanga yung sa MPNP ko kasi. Ang nangyari yun, nakuha ko na MPNP ko. Hindi ko agad pinasa yung permanent residency ko. Kasi nga, nag-iipon pa ako ng pambayad sa permanent residency. Kasi napakamahal nung yung pambayad sa permanent resident. Bukod sa sarili mo, yung sa asawa mo, saka yung sa mga anak mo. Ang sa akin, inabot na binayad ko sa permanent residency ko is $3,250 Canadian dollars. Ano po yun? Inipon ko pa yun eh. Di ba? Bali ang kasi sa ibang bansa matagal yung permanent residency. Yung iba sa UK inaabot ng 5 years. Kailangan 5 years ka muna para maging permanent resident dun. Dito yung 5 years mo citizenship na ang habol mo, yun blue passport na yung makukuha mo. Tapos pagka may passport ka na ng Canada, malakas ang passport ng Canada. Hindi mo na kailangan ng visa pag pupunta ka ng Japan, US, mga ganyan, sa UK. Yun na yung next step namin dito. Hopefully makuha namin yan, no. Mga pala in-interview ako ni Madam Michelle, si Ate Michelle Milante. In-interview niya ako nung nag-live siya. Kailan ba yun? Nung Saturday ng gabi, nung isang gabi. Wala lang, para lang sa mga may tanong daw ng yung mga about sa butchery. Kasi marami raw nagtatanong sa kanya. Napakadaming followers niyo ni Madam Michelle Milante. Nasa 500, magsi 600,000 na nga yung followers niyo, no. Pero maganda yung mga yung mga mga content niya kasi about rin sa pagpapunta rin sa sa Canada. Saka talagang real talk yan si Madam. Maganda yung mga sinasabi niya. Walang sugarcoat, no. Talagang kung ano yung totoong nangyayari sa kanya, yun yung kinikwento niya. Saka marami siya na interview ng mga mga matatagal na ng mga rito, mga residente ng Canada. Yun. Tapos ano pa ba? Yung nga pala, yung mismong yung mismong application ko ng permanent resident, halos inabot lang ng parang 6 to 7 months lang. Ganun, 6 to 7 months lang yung proseso ng yun, yung sa PR application na yun hanggang sa makuha ko yung aking PR card. Yun, mabilis na yun talaga sa totoo lang. Yung kasama namin dito si Marlon D, lang yun, ang buong proseso niya simula ng pagdating niya rito, nasa 1 year and 7 months lang naging PR na siya. Simula yun ng pagdating dito, hindi pa yun yung pag-start lang ng pagkuha ng pag-apply niya ng permanent residency. Kasi yun nga, di ba, hindi ka pa kagad naman makakapag-apply pagka pumunta ka rito eh. Sa kanya 1 year and 7 months lang PR na rin siya kagad, no. Mabilis lang yung yung aking timeline ng pag-apply ng PR. Gagawin ko ng separate na video yung detalyado para kung ano yung mga pinasa, yung mga ganun. Gagawa natin yan. O naman kung kunyari na permanent resident ka na, mga benepisyo yun. Bukod sa meron ka ng titulo rito sa Canada, yung mga yung mga benefits ng Canada makukuha mo na ng in full. Kasi pagka kunyari work ka lang naman dito, pagka yung work permit ka lang, may mga nare-receive na rin naman, kaya lang hindi ganun kalalaki. Quarterly na mga nakukuha, like yung mga GST, yung mga yung mga climate. Quarterly may natatanggap kami niyan, mga mga $100 lang, ganyan, $125, $145. Ngayon pagka PR ka na, tapos makakuha mo na yung family mo rito. May makukuha na yung family mo na yung mga anak mo, makakuha na sila ng ng child benefit, ganyan. Tapos kung kunyari low income ka rito, pwede ka ring yung mag-apply for housing, parang housing support yata yun tinatawag nila. Raw yun, 1,000 a month. Pwede kang makatanggap ng 1,000 a month kung yung below yung pagka minimum income earner ka. Kasi kami dito hindi, parang middle na kami, mga ganun.
dapat daw hindi dapat daw ang annual na sahod mo para ka doon, avail ka nung housing yun, support. Dapat nasa 25 to 35,000 lang dapat daw ata yung annual mo. Wala lagpas na kami doon So, ano pa ba? Yung kung gusto mong mag-aral dito, yung price ng mga pag-aaralan mo rito, mas mura na ng Dihamak kung ikukumpara mo sa international student. Kasi pagka international student, parang times 3 yung yung laki ng tuition. Ngayon dito, para ka na rin yung mga locals nila pagka mag-aaral ka. Mga mas mura ng Dihamak. Kaya kung gusto mong i-pursue yung pag-aaral mo, yung gusto mong course, pwede mo na ngayong aralin uli, no? Yun lang. Binalita ko lang para meron tayong upload, no? Alam mo naman, masaya tayo. PR na tayo. Susunod na yan, yung pagpunta na ng pamilya ko rito, no? Lapit na yun. Nakaka-excite na nga Yun lang. Like, share, subscribe yung mga ganun. Yun. Paalam.